Hi guys, araw pala ng mga puso ngayon kaya may pa-surprise sa akin ang aking mga junakis. Hindi ko nga alam na may pa-surprise pala sila sa akin kaya binigyan nila ako ng dalawang bulaklak, isang candy na hugis puso at saka isang set ng donut. At may kasama palang letters kaya na-touch naman ang person. Alam nyo kasi guys, pinag-ipunan talaga nila ito. Bago pala nila ito nabili, talaga namang nag-ipon talaga sila. Doon pala nila kinukuha ang pambili nito sa baon nila sa araw-araw. Kaya ayan, yung nakaipon na sila, binili na nila ito kaagad bago pa dumating ang Valentine. Pinatago lang pala nila ito sa kapitbahay namin. At ayun na nga, natuwa ako sa kanila dahil sinurpresahan nila ako. Ngayon naman ay mamamalengke ako. Kasama ko pala ang anak kong panganay dyan. At ayan na nga, naglalakad na kami ng aking panganay papuntang palengke. Para nga bumili ng masarap na ulam. Lutuan ko pala sila ng masarap na ulam. Ang bibiling ko pala dyan ay hangita ng baboy. Ang gagawin ko palang luto dyan ay nilaga. Mas masarap kasing luto dyan sa hita ng baboy ay nilaga talaga. Kaya ayan na nga, tinatanong ko na kay ate kung magkano yung isang buong hita ng baboy kasi bibilhin ko na nga lahat. At kahit nga may kamahalan, sige push lang dahil nga Valentine's naman ngayon at kailangan namin kumain ng masarap. At ayan na nga, kinuha na ni ate para tadtarin. Pag nga ako bumibili guys ng ulam, talagang pinatatadtad or pinapalinis ko na talaga sa mga binibilhan ko. At para na rin less na rin sa trabaho ko. At para pagdating sa bahay, rekado na lang at huhugasan ko na lang siya. Hindi na kailangan tadtarin or hiwa-hiwain pa. At ayun na nga, pauwi na pala kami ng time na yan. Syempre lalakad na naman. Malapit-lapit lang naman ito dito sa aming bahay. Kaya hindi masyadong mahirap lakarin or hindi nakakapagod lakarin. At ito na nga, may nadaanan kaming ihaw-ihaw. Kaya ayan, napabili muna ako para may ngunguyain habang naglalakad. Nakakagutom kaya maglakad ng back and forth. At ito na nga, nakarating na pala ako dito sa bahay. Ayan na nga, inuumpisan ko ng hiwain ang mga rekado. Naghihiwa nga ako dyan ng luya, sibuyas, bawang. Siyempre, gigisahin ko na naman. Dahil nga mahilig ako magigisa ng kahit anong uri ng ulam, wag lang talaga ang isda. Baka kasi pag ginisa ko ang isda, naku po, semi-prito na. At ayan na nga, natapos ko nang hiwain ang mga rekado kaya ayan, lumabas na ako dahil dito sa labas ng bahay namin ang aming lutuan. At ayan na nga, sinalang ko na pala ang aking mahiwagang kaldero dyan sa aking mahiwagang kalan. At dahil nga kahoy ang ginagamit ko sa pagluluto ng aking ulam o tsaka kanin, kaya ayan, mabilis talaga siyang kumulo at tipid din. Nailagay ko na pala lahat ng rekado at natimplahan ko na pala ng time na yan, kaya inaantay ko na lang siyang pangalawang kulo. Hanggang dito na lang guys, salamat sa panonood.